Hello everyone, my name is Florina and welcome sa Langhap Sarap. Kaya kung ikaw ay mahilig mag-bake at magluto ng kung ano-ano, nasa tamang channel ka. Kaya naman, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the notification button para updated kayo sa mga bagong videos. Simulan na natin. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang natin ang mga ingredients. Unahin ko lang dito ang gatas, asukal, tunawin lang natin at ilagay natin ang yeast. Pwede kayong gumamit ng instant or yung dry active yeast. Kasi ako, kahit instant yeast, pinapares ko yan ng mga 5 minutes until na mag-bloom. Hahaluin nyo lang yan and set aside. Hayaan natin yan na parang bumula-bula para ma-activate. So ito, tama na to. Nag-activate na siya. So, saka na natin ilagay ang the rest of the ingredients. So, itlog. Ilagay na rin natin ang ating flour. So, gamit ko dito ay all-purpose flour. Then, konting asin. Then, gumamit ako dito ng stand mixer. Pero, pwede nyo itong manu-manuhin or masahiin manually. So, once na-form na siya na ganito, saka ko na ilalagay ang soft butter. Pwede kayong gumamit ng margarine. Or, mas maganda kasi yung butter, guys. So, paunti-unti ang paglagay ko dito. So, i-knead natin ito hanggang sa maging makinis na yung texture ng ating dough. So, sa liquid dito, tama-tama lang talaga. Hindi na ako nagdagdag ng flour. So, pag ganyan na, atin na itong i-rest ng for about 1 hour hanggang sa mag-double or almost mag-double yung size. So, i-deflate lang natin at saka i-divide natin ito. So, depende na yan kung gaano kalaki ang gusto nyong tinapay. Para hindi tayo mahirapan, divide na doon into equal parts. Then, i-roll nyo siya. Then, pwede nyo siyang timbangin or tansyahin. Tinitimbang ko siya para maganda yung resulta. Then, kinakabiran din natin para hindi mag-dry yung dough. So, ito naman yung palaman, guys. Ginawa ko na siya in advance at saka meron akong sariling video nito na para lang talaga sa feeling natin. Tingnan nyo yan at saka ilagay ko yung link sa description. At meron akong separate na video nito, i-research nyo lang. So, ilagay natin yung palaman. So, gamit ko dito ay yung mung bean na split, yellow mung bean yung ginagamit ng mga Vietnamese sa restaurant. At saka yun ang ginagamit nila sa paggawa ng peanut sauce. So, i-sealed lang natin to. Then, i-flatten konti. Voila. Done. So, ganyan lang. So, repeat the process hanggang sa matapos tayo sa paggawa nito. Then, pagkatapos naman ay atin itong i-rest or takpan or pwede nyo na siyang i-slice dito kung gusto nyo mag-design. Mas maganda at this time na bago nyo i-bake. So, ako naman, pinaalsa ko muna siya ng about 20 minutes. Saka ko siya hiniwaan ng konti. Then, i-brush natin siya ng egg wash. Yung lagyan ng sesame seeds ay optional lang naman yan. So, preheat the oven and bake for about 25 minutes. So, depende yan sa oven. So, 20 to 25 minutes. Ayan. Sana nagustuhan nyo po ang recipe ito. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. See you next time. Bye!